and praise to our mighty King. Hallelujah! 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 Patuloy po tayo sa pagtalakay sa buhay at ministeryo ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa. At ang lahat po ng mga mensahe ay sa taong ito will be centered on the Lord Jesus Christ. At today, gentlemen and ladies, let me lead you in the study looking at the record of John the Baptist's role in the work of the Lord Jesus Christ. Merong nagsasabi na mas akma daw gamitin yung John the Baptizer kaysa sa Baptist. Wala pa raw po kasing Baptist nung panahon ni Jesus Christ. Pero yung po ang ating pagtutuon ng pansin ngayon. At mga kapatid, ito po'y magpapakita sa atin, among others, marami po tayong pwedeng pagkuhanan ng mga matitinding mga aral sa buhay at ministeryo itong lalaking ito ng Diyos. But two most important lessons in life and service to our God. At ito po ay natatago sa likod ng dalawang pangunahing pahayag ni Juan Bautista. Kumbaga, ito po'y ang siyang parang summary statements ng pagka narinig ang pangalang Juan Bautista. Ito pong dalawang deklarasyon niyang itong lalabas po sa ating kamalayan. So, ating pong titingnan nyo, mga kapatid, para sa ating pakinabang sa umagang ito. Sa sulat po ni Mateo, Kabanatang 11, mga talatang 7 hanggang 15, meron pong mababasa tayong mataas na commendation ni Lord Jesus mismo tungkol kay Juan at sa kanyang naging papel kaugnay sa ministeryo ng ating Panginoon. Let's turn our Bibles to Matthew 11 at tingnan po natin yung mga talatang binanggit kung ano ang sinabi mismo ng ating Panginoon tungkol kay Juan Bautista. Matthew 11 verses 7 to 15. And John's disciples were leaving. Jesus began to speak to the crowd about John. What did you go out into the desert to see? A reed o yung tambo, no? Yung tambo, a reed swayed by the wind? If not, what did you go out to see? A man dressed in fine clothes? No, those who wear the fine clothes are in king's palaces. Then, what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. This is the one about whom it is written, I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way before you. I tell you the truth. Among those born of women, there has not risen any greater than John the Baptist. Pambira po yun, mga kapatid. Yet he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing, and forceful men lay hold of it. For all the prophets and the law prophesied until John. And if you are willing to accept it, he is the Elijah who has to come. He who has ears, let him hear. Sabi ng Panginoon. Commendation from the Lord Jesus Christ Himself. Yung pong ano ba naging papel nitong si Juan Bautista, at least hanggang sa mismong pananaw, paano tiningnan ng Panginoon ang ginawa nitong laking ito sa kanyang personal na ministeryo. Napakatindi po. At ang lesson sa atin sa puntong ito, mga minamahal, hindi po nalilingid sa Lord ang ating pagpapagal. Ang pagganap ng ating mga papel na itinalaga niya sa isa't isa sa atin. Tandaan po natin, bahagi tayo, mga minamahal, ng pagtatayo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Matapos na tayo ay masangkap na doon sa kahariang yon, sa pamagitan ng ating panampalataya kay Kristo na ating Panginoon tagapagligtas, nasakop po tayo ng kanyang kaharian. Kung kaya meron tayong kani-kanyang papel diyan, establishing the kingdom of God on earth.
Pero yung kabaligtaran po, totoo din. Pagka mayroong pinagkatiwala sa atin ng Diyos ng gawain at kanya-kanya po tayo doon, atin pong gampanan ng buong katapatan. Buong buo sa ating kamalayan. Yes, siya po ay, hindi po siya tiningnan ng Panginoon na sikat o pasikat na mangangaral. Quote-unquote, popular preacher. Who catered to the crowd, at hindi rin po parang damong tambo, the reed, na magaang mahapay-hapay ng hangin ng pagbabago. Si Juan Bautista ay lalaking may tapang at tatag ng kalooban sa pinaniniwalaan. The greatest of the prophets. Alam po natin, a prophet is a messenger from God with his message. And John was a fulfillment of the prophecy of Malachi chapter 3, verse 7, where it says, "See," sabi niya, "I will send my messenger who will prepare the way before me." Binigyan po ni Lord Jesus si Juan ng pinakamataas na parangal. Iniangat siya sa mas mataas na posisyon na pwedeng matanggap ni numan. Siya ang nag-introduce, siya po ang nagpakilala, naghanda ng daraanan ng inaabang-abangan ng Mesyas ng Israel. The only sad part there, gentlemen and ladies, habang ang mundo o ang Israel ay talagang matagal-tagal na nag-aanasa na dumating na ang Mesyas, ang tagapagligtas, nung dumating ba naman, hindi siya tinanggap. At ang sabi ng Juan 1:11, sa mga hindi tumanggap sa kanya, mayroong kapamakan. Ngunit ang sa 12, ang sino man sa kanya tumanggap, sa kanya isang nanampalataya, pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Siya po, si Juan po. And in the face of the rejection of John's message and ministry, Christ the Lord declared John had fulfilled Malachi's prophecy, where he said in Matthew 11:14, "He is the Elijah who was to come." Ito po'y kasama sa pahayag ng anghel sa ama niyang si Zacarias. Nasabi po sa Luke 1:17, "He will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah." Ang sabi nga po ni Alfred Plummer sa kanyang commentary, an exegetical commentary on the Gospel according to St. Matthew, and we quote, "John wanted to know if Jesus was the Messiah." Nung siya po'y nakakulong na. Nagpadala po siya ng mga magtatanong kay Jesus, "Ikaw bang Mesias na hinintay namin?" The reply of Jesus was that John was the fulfillment of the prophecy of Malachi, the forerunner of the Messiah. This was an explicit declaration, wika ni Plummer, of his own messiahship. And John, as forerunner, was the last of the prophets of the old dispensation and the Elijah-like prophet who should usher in the new order. At sa tala po naman, mga minamahal ni Lucas, nakita ni Warren Wiersbe yung mga akmang paghahambing o paghalimbawa sa pagganap ni Juan ng kanyang papel bilang forerunner ni Lord Jesus. At meron pong tatlo na ating makikita. Ang una po, John the Baptist was a voice of one calling in the desert. Sa mas lumang salin sa Ingles, a voice crying in the wilderness. Luke chapter 3, verse 4. At yun po ay direktang quotation dun sa Isaiah chapter 40, verses 1 to 5. Na ang konteksto po sa Isaiah, mga kapatid, kung makikita natin sa mga 60 or so chapters ng Book of Isaiah, yung pong mula sa section na ito, chapter 40 ng Isaiah onwards, meron pong pagtukoy dun sa
kaligtasan, ang word na ginamit po ay comfort sa bayang Israel dahil dumating na po ang magliligtas sa kanila. Finally, dahil po merong kaparusahan ng Diyos sa katigasan ng ulo ng Israel, kung kaya't binihag po sila at dinalambihag po doon sa Babylonia and so on. Pero sa pahayag po ni Propeta Isaias, darating ang panahon at ito nga po yung kaligtasan, yung pagkatubos sa kanilang kapahamakan. And yun po yung sinasabi rito ng ating Panginoon. Tinig mula sa ilang. Katulad po siya ng isang tagapagbalita, taga-anunsyo, nasa harapan po ng prosesyon para tiyakin nakahanda na ang daraanan ng hari. Alam po ninyo, sa mga komentaryo mabasa natin, karaniwan po noon, bago maglakbay ang isang hari, may grupo po ng mga lalaki na magpapatag po sa daraanan ng convoy ng hari. Sa paghalintulad, as far as the nation Israel, God's people is concerned, ang bayang Israel po ay nabubuhay sa wilderness, sa desert. Kumbagay, yung pong tigang na lupa ng kawalang pananampalataya. Rejecting and disowning the coming Messiah. Naging paliko-liko po ang daang espiritual ng bayan. At malubak at marumi. Hindi po nakatulong sa kanila ang mga religious leader nila noong panahon yon. Ang kanilang legalistic hypocrisy ay nagpahina sa espiritualidad ng bayan. The people desperately needed to hear a voice from God, and John was that faithful voice. Tandaan po natin, mga kapatid, when John the Baptist appeared in the scene or on the scene, no prophetic voice had been heard in Israel for 400 years. Ilang taon nga po? 400 years. Silent si Lord. At yun po yung panahon sa pagitan ng lumang tipan, tsaka bagong tipan ng Biblia. The silent years. At mga kapatid, yung pong 400 years na yon, hawak ng kamay ng Diyos. Yung pagdating ni Juan ay bahagi po ng perfect timing ni Lord. Hindi nahuhuli, hindi naman po naaga. Perfect timing lagi si Lord. And note this, everything that relates to God's Son is always on schedule. Everything, I say again, everything na meron pong kinalaman sa anak ng Diyos is always on schedule. Naalala niyo yung kwento ng unang kababalagang ginawa ng Panginoong Hesus dito sa lupa, yung kasalan sa Kana. Di po ba? Ito na, katuwa na po, talagang kain ng todo-todo. Abay, naubusan ng inumin. Lumapit si Maria kay Jesus, ang nanay niya, sabi niya, naubusan sila ng inumin. Ano po ang sagot ng Panginoong Hesus? Babae, sabi niya, hindi ko pa oras. Galatians 4:4, ano pong deklarasyon? Sa tinakdang panahon, sabi, dumating ang tagapagligtas, pinanganak ng birhen, etc., etc. Meron pong perfect timing basta pagdating sa usapang anak ng Diyos. Merong panahon para sa yung minimithi-mithi, kapatid ko sa Panginoon. At hindi po itong reward mo, kundi ito'y pagkilala, matapat ang Diyos sa kanyang mga pangako at pangusap. Mapagkakatiwalaan talaga. John rebuked their sins and announced God's salvation. At ito po ay nakuhang pakahulugan ng ating mga lingkod ng Diyos sa ating panahon without conviction.
there can be no conversion. Without conviction, there can be no conversion. Ginawa po ni Juan, kung kailangan pagsabihan at pagalitan, o kaya po ay magalit siya sa kanyang mga kinakausap, ginawa po niya yun. Pero kabilang banda naman, pinahayag po niyang paraan upang mahango ang tao mula sa ganong kalagayan. Tandaan po natin, without conviction, there can be no conversion. Ikalawa po, si Juan ay may halintulad din po sa isang magsasaka. At bahagi po ng papel ng magsasaka, pumuputol po ng punong walang silbi, walang bunga. Look at verse 9 ng Luke chapter 3. Ang sabi po rito, verse 9, the axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. Pagkatapos po, merong pagtatahip. Turn to verse 17. Ano po ang sabi ng verse 17? His winnowing fork is in the hand to clear his threshing floor and to gather the wheat into his barn, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. Magsasaka. Pagka wala ng silbi po ang isang puno, puputulin na niya. Nakahanda lagi yung kanyang palakol. Total, wala ng silbi, walang bunga, putol. Pero, dun sa verse 17, abay mayroong pagtatahip. Ibig sabihin po, may pagpipili, pinaghihiwalay po yung trigo at saka yung ipa lamang. Alam nyo, ang mga in-address ni Lord dito, sabi po, inakala ng marami sa mga Hudyo na nakalaan sila sa langit dahil sila'y sa lahi ni Abraham. Pero hindi po Kasi kung ang pakahulugan lamang ay doon sa physical na linya ng pagkabuhay, hindi po At spiritually, ang ibig sabihin po, hindi po nakukuha sa religious profession or confession, nor in any church affiliation, na hindi naman ngay nagbubunga ng fruit of repentance and acceptance of the coming Messiah as introduced by John. In the final judgment, sa tinutugay-gayang kasaysayan ng kasulatan, ang tunay na mananampalataya, yung meron pong totoong relasyon, yung trigo sa paglalarawang ito, ay titipunin po ng Diyos natin mismo, samantalang yung mga ligaw na makasalanan, yung chaff o ipa lamang, matatapon po sa apoy at susunugin. Paghiwalay, pagpipili, papel ng isang magsasaka. Sa Luke chapter 3 verse 7, nilarawan po ni John the Baptist ang self-righteous sinners sa mga ahas na dapat po sana'y nandyan lamang sa damuhan, pero nagsigapang po palayo sa damuhan dahil sa may papalapit na pong apoy. Inihambing naman po ni Lord Jesus ang mga Fariseo sa kanyang panahon ng mga ulupong. Matthew 23 verse 33, dahil sa kanilang self-righteousness and unbelief, sa John 8:44 and 45, tuwiran tinawag pong mga anak ng dyablo. Nakapanlulumo na ang mga religious leaders mismo ay tumangging sundin ang mensahe ni Juan at mapabautismo sa kanya. At ang malungkot po, they not only failed to enter the kingdom themselves, but their bad example and false teaching kept other people from entering. Pangatlong paghambing o paglalarawan, John the Baptist was also a teacher. Verse 12, tax collectors also came to be baptized. Teacher, sabi niya, they asked, what should we do? Guro, ginanap po ni Juan ito both publicly and privately.
He had a personal ministry to the people na kanyang kaharap. Tinuturuan po niya sila paano ipamuhay ang bagong tuklas na pagtitiwala sa Panginoong Hesus. Inintroduce nga po ni Juan itong si Jesus ay isang Mesyas na hinihintay-hintay nila. At kapag mayroong pagkakaugnay na buo sa pagitan ng tao at ng Panginoong Hesus, nilitan niya po sa verses 10 to 14 ang pwede pong practical na aplikasyon ng pagkahulugan ng pagkakaugnay sa ating Panginoon. In summary, ang sinasabi po niya sa mga talatang to, bunga ng pagkakaugnay kay Kristo, wag ika nga po silang maging makasarili, kundi ibahagi sa iba ang tinatanggap na pagpapala. At alam nyo, historically speaking, sinasabi po, nung matayo po ang iglesia sa Bagong Tipan, ito na po ang isa kasama sa sangkap ng buhay iglesia, ng pagsasama-sama ng kapatiran. If you have Christ in your heart, just like me, bawat isa sa atin, ito po ang nagiging bunga. Pagdadamayan, pagmamahalan, wala pong sino mang nangailangan doon sa grupo ng mga mananampalataya. Nag-volunteer po ang mga believers na yung kanilang ari-ari na ipagbibili at pinagkatiwala sa mga apostol yung pamamahagi ayon sa kailangan ng kapatiran. Napakatindi pong ika nga po'y bunga ng pagkakatuklas ng tiwala sa ating Panginoong Hesus. Ang tumawag po sa kanya na guro, sabi nga ng verse 12, yung mga maniningil ng buwis. Sa susunod na talata po, yung mga sundalo naman. Minsan, patawarin ako kung nagmamalabis ako. Minsan, parang sa mga linyang ganon, parang hindi natin maasahang kikilalanin o tatawagin Panginoon ang Panginoong Hesus. Maniningil ng buwis. Sino po ba ito sa mata ng lipunan sa kanyang panahon? Alam nyo, galit ang kapwa Hudyo dito sa mga maniningil ng buwis dahil, una po, nagtatrabaho sila sa gobyernong Romano. Pangalawa, kung maningil naman, sobra-sobra. Huwag na kayo mag-isip ng masama sa biyayara kung ano pa ha. Galit po. Naalala yung kwento ni Sakeo? Bukod sa maliit at hindi basta makasingit po ng dumating ang Panginoon sa kanyang lugar. Abay, ayaw pong pasingitin ng tao. Kasi galit nga sa kanya bilang maniningil ng buwis. Marunong si Sakeo nang gumawa po siya ng paraan. Ngayon, interestingly, mga kapatid, doon sa tanong ng mga guro, ng mga tax collectors, anong gagawin namin? Sabi na, ang sagot po, ito mga kapatid, hindi po pinapag-resign ni Juan sa trabaho itong mga maniningil ng buwis. Kundi, gawin ang trabaho ng malinis, patas at matapat. Gayon din po doon sa mga sundalo. Yung mga sundalo tinutukoy dito, pwede pong yung mga nagbabantay po sa buong paligid ng templo. Hindi po pwedeng maging sundalong ang Hudyo na maging sundalo ng Romano. So maaaring dito po, itong kanilang mga ginagampanan ng papel bilang sundalo. Pero sinabihan po sila ng Juan. Ang sabi po niya, huwag niyong gamitin yung inyong authority to get personal gain. So, maaaring di pa naman po kasi uso noon, ngayon lang nauso ito sa atin, hindi po pinag-courtesy resignation ni John ang mga generals and colonels para po salain muli ang hanay ng mga kasundaluhan natin o kapulisan. Huwag niyong susumbong sa aking example lang po yun para mas malinaw po sa ating isip. John the Baptist was faithful in his ministry to prepare the hearts of the people and then to present the Messiah to them. He clearly stated that Jesus was the Son of God, John 1:34, and He is the Lord, Luke 3:4.
At sa pagganap po ng kanyang papel, mga minamahal, he rebuked Herod Antipas for his adulterous marriage to Herodias. Kumbagay, ano ba ito? Hipag niya. Kinuha niyang asawa. Alam nyo, nagalit po itong si Herod Antipas. Pinakulong po siya. At kalaunan ay pinapugutan ng ulo. Tragic ang ending ng buhay ni Juan. At maikli lamang, may tuturing. Gayunman, mga pinakaibig, John, we say again, had faithfully finished his God-given assignment and prepared the people to meet the Messiah, the Son of God. Ang totoong pinaka-issue na kinakaharap ng lipunan ng panahong iyon, hindi po sinisikap na kilalanin si Jesus na ika nga po'y isinilang, ipinanganak dito sa lupa. It goes beyond that, na siya nga ang pinangakong tagapagligtas. Sa isip po ng mga Hudyo, yung Mesyas na darating, nakasakay sa isang kabayo, may gayak pandigma at palaban para palayain sila sa pagkaalipin sa Roman Empire. Pero hindi po politika. Not even other reason behind. Pero meron pong pananagos sa katauhan at kaluluwa ng bawat isa. Not only Jews, but the world. At gaya nga po ng nasabi ko sa pasimula ng ating mensahe, meron pong dalawa, and I say among others, most important lessons in life and ministry God entrusted to us. At ulit po, natatago ito sa likod ng two outstanding declaration of John the Baptist. Pagka John the Baptist, matatandaan po niyo, lagi ito dalawa na kapahayagan niya. In relation to the role he faithfully and joyfully played. 1. Turn to John chapter 1, verse 29 and 36. John 1, 29 and then 36. At ang sabi po rito, mga kapatid, John 1, 29, bahagi po, sabi niya, the next day saw Jesus coming toward him and said, Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. 36. Ang sabi po rito, when he saw Jesus passing by, he said, Look, the Lamb of God. Makikita po natin dito, mga minamahal, na malinaw kay Juan kung sino ang kanyang ipinakikilala sa madla na Mesyas na kanila namang pinakahihintay-hintay. Ang sabi ng isang author, in one sense, gentlemen and ladies, the message of the Bible can be summed up in this title, Look, the Lamb of God. Sa Old Testament, at maalala po natin kwento ng magamang Abraham at Isaac. Di po ba inutusan ni Lord si Abraham, isama yung kanyang anak, magpunta doon sa bulubundukin ng Moriah at ihandog sa kanyang kaisa-isa niyang anak na si Isaac. Kasi nga po, nakita ng Panginoon marahil ang puso ni Abraham mula nung tanggapin niya ang regalo mula sa Lord na anak. Dahil alanganin po, hindi na magkakaanak, etc., etc. Sobrang minahal ni Abraham si Isaac, nakalimutan na yung giver. Yung gift na ang tinuunan niyang atensyon. Pwede po magselo si Lord? So,
kapag ka mayroong sobrang pagmamahal ka sa ibang bagay, sa ibang anumang kalagayan mo, kaagaw na si Lord sa'yo, nako, sasabihin ka ni Lord, ihandog mo sa akin yan. E di ganun nga po. Kalagitnaan ng paglalakbay nila, as the story goes, sabi po ni Isaac, Ama, narito na ito na ang kahoy, ito na ang apoy. Kalahati na ang ating nalalakbay at tanaw na natin ang bulubundukin ng Moriah. Nasaan po yung kordero na ihahandog? Where is the lamb? That's in the Old Testament. It is posted as a question. But the answer came in the New Testament. Na ang bigay diin, ito po, look, sabi ni John the Baptist, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Kilala po, alam na alam ni Juan kung sino yung kanyang ipakikilalang Mesyas sa balana. Siya nga ang kordero ng Diyos. At ikaw at ako, kapatid ko, sa ating panahon ngayon, matapos nating kilalanin siya at ipahayag siya nga ang kordero ng Diyos, sasama tayo sa koro, sa kalangitan, aawit, worthy is the Lamb. Revelation 5:12. Paano mo ipakikilala ang in the first place, hindi mo naman kakilala? Hindi po magkakamali si Juan sa kanyang papel dahil kilala niyang lubos ang Mesyas, ang kordero ng Diyos, ang tagapagligtas na kanyang ipakikilala sa kanila. John is Jesus' forerunner. He began the ministry of Jesus. He introduced Jesus. Pero tingnan niyo po, sundan niyo mabuti. While John introduced the ministry of Jesus, he began the ministry of Jesus. That ended his own ministry. He did not claim that he was the Christ. Pilit at pilit siyang tinatanong ng mga tao, ikaw ba ang Kristo? Ikaw ba si Elias? Ikaw ba ang isa sa mga propeta? Ang laging sagot niya, no. No. Kasi po, ituturo niya sa kanila yung sinasabi nilang tagapagligtas, Mesyas. Mga kapatid, tularan po natin si Juan Bautista. Alamin ang pagkatawag sa atin ni Lord sa kanyang iglesia. Meron po tayong kanya-kanyang papel o gampanin at buong tapat po natin gawin ang bahagi natin at magagawa po lamang natin yan. Kung wagas yung ating pagkakaugnay sa Kanya, na alahuan na isang tinig, allowing the words of God reverberate from our lips, and Jesus the Lord be known through our mouths. Maging alahuan tayo na isang magsasaka na mayroon pong kalayaan at karapatang, kumbagay, huwag pong hayaang matuyot gaya ng puno na dapat ay laging sariwa, lumalago at nagbubunga sa ikasisiya ng Panginoon. Maging alahuan na isang guro, nagtuturo ng mga matibay at di mabuhay na katotohanang magiging saligan ng pamumuhay, maging sa pang-araw-araw na kalagayan. Pointing others to that great teacher and master of our soul, Jesus Christ. Ang pangalawa, turn to John 3, verse 30. Ano po ang sabi ng John 3:30? Mula pa rin sa pahayag dito, ang sabi po, bahagi ng pahayag ni Juan, mula po sa 27, To this, John replied, a man can receive only what is given him from heaven.
You yourselves can testify that I said, I am not the Christ, but am sent ahead of him. The bride belongs to the bridegroom. The friend who attends the bridegroom waits and listens for him, and is full of joy when he hears the bridegroom's voice. That joy is mine, and it is now complete. He must become greater, I must become less. Lumang salin, He must increase, I must decrease. Siyang pangalawang dakilang kapahayagan nitong si Juan. Sa nagdaang taon, bago po may pahayag ito ni Juan, yung pong pangalan niya, pagka nabanggit ang Juan Bautista, parang sumisirit na, sabi nga po ay shooting star. The first real prophet in Israel for 400 years. Lahat ng mata, mula sa hari hanggang sa pinakakaraniwang tao, nakatingin po sa kanya. At pinapapanagot niya sa kanilang ginagawa, kasama na ang mga Fariseong meron pong makasarling katuwiran. Kapag nangaral po si Juan, mga kapatid, sa kanyang panahon, kumikilos po ang Diyos. At nagsisipagsisi sa kasalanan ng mga tao at napabautismo sa kanya. Wala raw pong kapares kung mangaral si Juan sa kanyang panahon. Ang buong Palestina, people would flock to hear him. Yung mga inaapi, yung mga lupaypay sa bayan ng Diyos, sa ilalim ng pamuno po ng Romano, wala silang makitang pag-asa until John came. Sumisikat. Pati na yung mga tagasunod niya, may pagmamalaki na. Pagkatapos, bigla-bigla, hindi na sila ang nakikilala. Hindi na po siya o sila ang dinadagsa. Hindi na po siya o sila ang hinahanap-hanap. Si Lord Jesus na. Si Juan ay nalagay na lang kumbaga sa tabi. No longer on the limelight. Sa kabila ng ginagawa ng Diyos sa pamagitan niya at nila na kanyang mga lagad. May kalituhan. Kumbaga sa verse 26, mabasa po niyo, hindi basta magets ng mga alagad ni Juan yung nangyayari. But John knew. John knew their sincere ambition for the kingdom. Their true selfish ambition to have prominent role in it. Samantalang kay Juan, it took him his lifetime para ihanda po sa maikling ministeryong yon na pinagkatiwala sa kanya. At buong lugod niyang ginanap. In that training, the whole of his lifetime, he learned to anticipate his replacement more than his role. Papakilala niya si Jesus, ang totoong Mesyas. Yung pong kanyang papel na gagampanan. Pero ang puso niya nakahanda na. Hindi na po siya magiging sikat o kilala, kundi yung kanyang ipakikilala, si Jesus nga po. At nilarawan po niya dito sa kwentong ito, yung parang sa pagkakaroon ng kasalan. Ang mahalagang tauhan, yung bridegroom and the bride, not the best man. We can all play the role of a best man, but we cannot take the place of the bridegroom. Kaya dapat po, mamahalin natin yung bridegroom at hindi po yung friend of the groom. At tandaan po natin,
tuwirang po masasabi natin, the role is not the reward. The Lord, the bridegroom, is our reward. Buong pagkaunawa, sinagot ni Juan ng kanyang mga alagad, verses 27 to 29. In summary, he must increase, I must decrease. This bespeaks of rare jewel of humility. Ulitin po natin, our role is not our reward. The Lord Jesus is. Roles will begin and they will end. Ang tanging paraan para magtapos tayo ng maayos, ending and finishing well, dapat nakaayon ang ating puso sa tibukin ng kanyang puso. The Lord Jesus must increase and we must decrease. In one word, humility. Pinagpala po tayo ng mensahe ng Diyos. Tungo na po tayo ngayon mga kapatid sa bahagi ng pag-alala ng banal na hapunan. At para po naman dito, buksan natin ang ating Biblia sa mga awit. Mga awit. Psalm 31, verses 1 to 8. At alamin po natin mula sa mga awit na ito, the Lord our faithful God. Again, pati na po sa ating mga mensahe kaugnay sa ating Lord's Supper celebration, may kaugnayan po sa ating Panginoong Kristo. At ang significance ng katotohanan ito ay makilala natin, malaman natin, the Lord Jesus Christ reigns over us in a totally faithful and dependable way. Mapagkakatiwalaan po talaga ang ating Panginoon. Bahagi po ng pahayag nitong awit 31, in you, O Lord, I have taken refuge. Let me never put to shame. Deliver me in your righteousness. Turn your ear to me. Come quickly to my rescue. Be my rock of refuge, a strong fortress to save me. Since you are my rock and my fortress, for the sake of your name, lead and guide me. Free me from the trap that is set for me, for you are my refuge. Into your hands I commit my spirit. Redeem me, O Lord, the God of truth. I hate those who cling to worthless idols. I trust in the Lord. I will be glad and rejoice in your love, for you saw my affliction and knew the anguish of my soul. You have not handed me over to the enemy, but have set my feet in a spacious place. Pinagpala po ng Panginoon pagbasa ng kanyang salita. Ang awit 31, isa raw po ito sa mga awit ng panalangin ni David. Lalo na po nung panahong tinutugis-tugis siya ni Haring Saul upang patayin. At ito po ay nagtago po sa mga yungib at burol ng Judea. Nagpalipat-lipat po siya sa mga yungib na iyon para sa kanyang kaligtasan. At sa kanyang pagtatago kay Haring Saul, napatunayan po niya, naranasan po ni David na sapat at sapat ang kamay ng Diyos para sa kanya pong pangailangan. Ano man yun. Araw-araw, pagkain, proteksyon, pagbabantay, pagtitiyak ng mabuting kalagayan. Kamay ng Diyos. Sa mga awit, at marami dito ay mga sulat nga po ni David, malimit pong magsalita si David tungkol sa kamay. Mga kapatid,
At bilang pastol, alam niya kung gaano kahalaga ang mga kamay niya para sa kanyang mga lagang tupa. Hawak niya yung pong palaso pagka po mayroong mga banta sa buhay ng kanyang mga tupa na inaalagaan. At yung kilalang tinatawag na shepherd's staff or rod, hawak po niya sa kanyang kamay para po disiplinahin at maproteksyonan ng kanyang mga laga at hindi mapariwara. Kamay din po ang gamit ni David sa kanyang tirador. Alam nyo, sa kwento po ng Biblia, talagang tirador si David. Asintado ho. Aral na aral sa paggamit po ng tirador. Tirador nga eh. Hanggang kalaunan, yung tirador na yon, napalitan na po ng espada o tabak. Kamay pa rin po ang hawak, may hawak. Pero ito pong maganda. May mga panapanahon, ibababa ni David ang tirador, ang palaso o ang tabak. At kukunin po niya ang alpa. At sa kanyang mga kamay, lilikha ng awit at tugtugin para sa kapurihan ng kanyang Diyos. Kagandang ideya na po, makita natin. And we know for a fact, sa history po ng Biblia, may pagdirigma at pagwawagi ang bayang Israel, hindi po sa mga sandatang hawak na pangwasak, kundi sa pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Kamay. May tanong natin, aling kamay ang yung pinagtitiwalaan sa iyong buhay at bukas? Kamay ng Diyos, di po ba? So, dito po, kita natin, alam ni David ang kanyang sinusulat, kanyang sinasabi. Sa kabila noon, makikita naman po natin, meron po siyang pagbanggit doon sa kamay ng kaaway. Ang sabi nga po, sa salin sa Tagalog, nung ang Biblia, at sinalin po sa ang bagong ang Biblia. Sa verse 8, sabi niya, hindi mo ako ibinigay sa kamay ng kaaway. Inilagay mo ang aking mga paa sa dakong malawak. Sa verse 15, ang aking mga panahon ay nasa iyong kamay. Ililigtas mo ko sa mga yung umuusig sa akin at sa kamay ng aking mga kaaway. At alam nyo, ang buhay natin, pakikibaka. Meron tayong kaaway. Ang dyablo, una sa lahat. Di po ba sa unang Pedro, kabanatang 5, gagala-gala daw po dyan ang dyablo. Naghahanap ng masisila. Hop! May nasila mula sa MCF. Wala po sana. Gumagala po yan. At yung po ang kanyang papel, John 10:10, first part. Sa anumang larangan, pisikal, kakasakit po tayo, pangkaisipan, mental health, pang-emotional, depression, stress, pang-social, dysfunctionality sa family, etc., etc., disparity, unforgiveness, yung keeping grudges. Our enemies would like to destroy us, but God's hand protects us. At dun sa verse 5, sabi niya, into your hands I commit my spirit. Naalala niyo isa sa 7 wika ng ating Panginoon nung siya'y nakabayubay sa krus. Dito po hinango. Into your hands I commit my spirit. At isa pong bahagi, magkatambalang salita, isa pa pong pahayag ng Panginoon nung siya'y nakabayubay sa krus. It is finished. It is finished. So into your hands I commend my spirit. Malumanay na paalala po sa atin, mga kapatid. When we commit our life into God's hand, we do not have to worry about any other hand.
Because His hand protects us. His hand provides for us. His hand guides us. It is therefore good for us to depend on God's hand, the hand of provision, protection, and guidance. Hawakan ang kanyang kamay at magtiwala sa kanyang kakayahan. And we will find Him, the Lord, our faithful God. Your showcase an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do, and once they know you, they will love and serve.